Hello guys, good evening! Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video guys, effective pa ba na gamitin natin itong Meta Verified Blue Check or yung Blue Badge? Guys, para sa akin ang daming pagbabago nung nagkaroon tayo ng Blue Check. Sabi ni Facebook, once daw na nag-avail tayo ng Blue Check na merong monthly na $4.99 na magiging social yung ating Facebook account dahil nga po i-verified na tayo. Para sa akin guys, ito opinion ko lang. Para sa akin hindi ito ganong effective yung blue check para sa akin. Hindi ko lang sure kung para sa iyo effective. Pero kahit na ganun pa man guys, no. Okay yung may blue check sa pangalan. Pero siguro sa features hindi ko ramdam kung ano ba yung effect nito sa ating account. Although ako verified pa din, ayan. Okay, so makikita nyo dito meron tayong blue check or blue badge na ayan, na-verified. So, ngayon, sabi dito ni Facebook, kapag daw nag-avail tayo nitong blue check na ito, meron tayong way para ma-eliminate yung mga impersonator. Meron tayong security feature sa ating account. Mas mabilis daw natin makokontak yung support. Mas mabilis daw makakasagot ng mga solusyon. Actually, guys, totoo naman mabilis nga mag-reply yung customer support, pero hindi ganong ka-reliable, no? Unlike yung previous na way natin, yung pag-a-appeal, mas okay pa ngayon kasi tinatawagan tayo ng customer support. Unlike ngayon guys, hindi tayo makaka-receive ng call. Hindi ko lang sure guys, pero sa akin, yung wala pa ako meta verified, nakakapag-communicate ako, nakakatawag sila sa akin para ayusin yung account. Usually sa advertise, pero pwede natin i-concern yung concern natin sa mismong page or profile natin. So, yun nga guys, no? Para sa akin, hindi na ganong ka-effective yung blue check. At siguro, para sa akin din, hindi na din ako mag-a-avail nito ng monthly, $4.99, diba? So, kayo guys, kung option nyo mag-avail, avail nyo. Pero ako, stop ko na yung blue check. Dahil nga guys, nung nag-verify blue badge ako o blue check, nag-avail tayo nito. That time, nung July, tsaka tayo nagkaroon ng not recommendable na profile. Kumbaga, once na naging blue check ka na or nag-verified ka na ng account mo, mas tumitindi nga yung security. Mas chine-check ni Facebook yung mga ginagawa mo, yung galawan mo dito sa inyong profile o sa inyong page. So, yun nga guys, no. More than 1 month tayo naging not recommendable. Nung July 17, nag-start tayo na mag-avail ng Meta Verified subscription. Tapos, ayan guys, isang buwan mahigit ako. Noong August 12, birthday ko, bumalik. Pero bumalik ulit sa not recommendable. So, sobrang laking impact nito guys sa aking account. At papakita ko din sa inyo sa ibang account na grabe si Meta ngayon. Sobrang higpit, sobrang secured na talaga. So, papakita ko lang sa inyo yung pagbagsak ng ating reach. Ito guys, sobrang baba pa na itong compare nung August. Negative 99% po ako. Ibig sabihin, bagsak talaga. Imagine kahit nga ngayon na na ako recommendable, wala pa rin nadadagdag halos na followers. Okay? So, papakita ko sa inyo guys dito. Ito yung profile recommendation natin. Makikita nyo dito na recommendable naman ako. No violation. Pero ganun pa man, binago na ni Facebook yung kanyang algorithm. Hindi ko alam kung bakit ganito. Kahit madalas tayo nag-upload, hindi pa rin nakikita yung ating mga video ng ating mga followers or viewers. And then, pakita ko din sa inyo guys dito yung ating earnings sa in-stream ads and ads on Reels. Sobrang bumagsak po ito. Guys, para sa transparency, ito po yung sahod natin. Ayan. Para magkaroon kayo ng idea, once na nagkaroon kayo ng not recommendable. At pinaka-worst na ito, papakita ko sa inyo guys. Kaya tapusin nyo itong video na to. Merong mga creator din guys na hanggang ngayon hindi pa pinapasahod ni Facebook. So, nakakalungkot. Ayan, bagal lang internet natin. So, eto guys, so $184 na lang compared doon sa June na buwan, nasa 940 something. Ayan, so bumagsak na siya ng ganyan, 184 na lang. Sa ads on Reels, siguro nasa 60 or 70 US dollars na lang ito. So, loading lang. Actually guys, as of this recording, wala kami internet, kaya sobrang bagal talaga guys, na nasira yung Converge. So, siguro sa ads on Reels ko nasa 60 to 70 US dollar. So, medyo mabagal ang internet. Wait lang natin. Ayan, diba? 77 US dollar. So, ganyang kababa na ang earnings ko. Ako mismo, guys, sobrang baba talaga.
So, ngayon, may papakita pa ako sa inyo Meron pang mga ilang creator na baka na-encounter nyo din ito. Pakita ko lang sa inyo guys. Dahil sa sobrang higpit na ni Facebook, ito guys. Ayan. Imagine guys, your Facebook account is restricted from monetizing. Ayan. So, dito, 'di ba, although meron tayong Meta Verified subscription, pero hindi nila ma-resolve kaagad yung issue na ito. Ayan, yung payout restricted. Ibig sabihin, kailangan mag-submit ng ID. Although nakapag-submit na ng ID yung creator na ito, hindi ko na papangalan guys kasi nalulungkot din ako. Ilan din sila guys na hindi pa nakaka-receive ng sahod. So, Facebook, sana maayos ito. Meta Identify, although nakapag-send na sila ng ID, hindi pa rin sila makasahod. So, ganito ang lumalabas once na nag-a-appeal sila ng ID, you or another admin have already submitted an identification verification support request. Please wait for our representative to process your original request. Ang tagal na guys na ito, ilang buwan na, magsasahuran na naman. And then, ayan, magsasahuran na naman guys, wala pa rin silang update dito. So, sana gawa ng paraan to ni Facebook or ni Meta na maibalik yung or maisahod yung dapat or karapat-dapat na makuha ng creator. Kasi 'di ba, pinaghirapan din na ito sa sana magawa ng paraan ni Facebook. Itong pinaka main problem na hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakasahod dahil dito sa verification ng account. Although wala naman silang violation, hindi ko alam kung ano yung dahilan nito, kung bakit ganito pa rin yung nararanasan ng ilang creator. So sana guys, please i-share nyo tong video nito para maging awareness po sa ating lahat na it's optional para sa inyo kung mag-a-avail pa rin kayo ng Meta Verified subscription. Pero ako guys, siguro hindi ko na i-a-avail kasi kung kailan ako nag-gain Meta Verified, ganyan pa lalo na nagkaroon ng restriction ng not recommendable yung profile ko. Para lang po sa akin ito, opinion ko lang ito. Pero sa iyo kung okay naman yung Meta Verified subscription, go for it. Continue mo lang yung yung monthly subscriptions mo. Pero sa akin guys, hindi ko na siguro itutuloy yung Meta Verified kasi dagdag gastos, although yun nga astig, 'di ba, na merong blue check sa inyong pangalan. Pero wala para sa akin hindi siya reliable na gamitin. Pero kung sa inyo guys, pinoprotektahan yung account nyo, ayan, go for it. Nyo lang, yun, ituloy nyo lang yung pag-verified ng inyong account. Yun lang guys, maraming salamat. Thank you so much for watching. And please guys, pa-share po itong video natin para mas marami pa tayong matulungan, mas maraming maging aware sa kaganapan ni Facebook. Marami pa pong hindi nakakasahod at nagkakaroon ng problema dito kay Facebook. So ito po yung pinaka-isa sa na-encounter ko na mahirap solusyonan kasi nasa internal problem na po nila, hindi na technical nasa Facebook na po mismo. So may mga representative si Facebook na hindi ito magawa ng solusyon, 'di ba? So with that, thank you so much and hopefully sa may mga payout problem, pwede nyo pong kontakin. Pero yung mga ganito guys, internal problem na to, hindi ko na po ito magagawa ng solusyon. Pero again, tinatry ko pa din po yung best ko para makuha yung mga sahod ng mga creator. So thank you so much sa panonood. Please share this video. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para pag meron tayong mga bagong update katulad nito, kayo po yung unang makakapanood. See you again sa susunod na video. Bye bye po!